Amen. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Purihin ng Panginoon. Siya'y tapat at dakila, laging maaasahan sa bawat panahon ng ating mga buhay. Amen? Damhin natin yung init ng panahon sa init ng ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sige po. Hintayin natin. Sige. Sige. Bago muna niyan, ito muna, may papanoorin muli tayo. Ang inyong makikita. Ayan. As some people in Brazil chose not only to deny Jesus Christ, but to publicly and proudly make mockery of him. They created a big masquerade of Satan sitting on a throne, hailed by the hundreds of people who were present as his cohorts with pitchfork and whips brutalized a man who was supposedly to be Jesus Christ. It overwhelms me when I come to think of how someone could nurse this thought. Think of the time invested, effort imputed to bring this whole idea to pass. This is not just having fun. This is days, probably months of planning, organizing and rehearsals to come out to preach that sin is normal human trait, depicting that Satan is victorious over Jesus. This is blasphemous. This is a well-orchestrated scorn of Jesus Christ and his followers. Ayan. So, ano po yung nakita natin? Matindi na ngayon, ano? Amen. So, dapat tayo mga Kristiyano higit pa doon. Amen? Kung hindi sila nahiyang ilantad kung ano yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, tayo man din dapat ay magpursigi, lalong maging matapang na ihayag kung ano ang katotohanan na nagdudulot sa kaligtasan ng bawat tao. Sige po, tayo tumayong lahat. Ito po ang sabi ng Matthew chapter 28, verse 19. Sabi sa salita ng Panginoon, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Tayo po'y manalangin. Ama, muli maraming salamat na ikaw ang Diyos, itinakda mo ang araw na ito upang kami magkatipon, upang dinggin ang iyong tinig, O God, at tugunin ito na may pananampalataya, Ama. Kaya sa oras na ito, O Diyos, ang banal mo pong Espiritu, na siyang pinapahintulutan namin na kumilos sa aming mga buhay, O God. Dalangin namin, Panginoon, ang lubos na pagbabago tungo doon sa buhay na hinahangad mo sa amin, Ama. In Jesus' mighty name. Muli, Lord, pinagkatiwala namin sa iyo ang oras na ito. Take full control. Whatever the works of the enemy, O God, we destroyed it, O Lord. And only, O, your presence we allow, O God, to move and work mightily in our midst. Sa iyo lamang ang kapurihan at kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, tayo maupong lahat. So, ayan, makita natin doon, ano po? Ito po yung tinatalakay natin. It's about Christ's desire. Ayan. So, patuloy nating mitiin, nasain, ang kinin, yung tinatawag na mitiin, ninanais kalooban ng ating Diyos, na ang desire ng ating Panginoong Hesus ay ating maging desire. So ano po yung nais niya? Christ desires be our desires. So, ano po yung ninanais ng Panginoon na tinalakay natin noong nakaraan? Una, Christ desires or God's desires that all people will be saved.
na ang lahat ng tao ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan, kasama doon sa buhay na walang hanggang kapiling ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Kaya ito pong pangalawang pag-aaralan natin, ito din po ang ninanais ng Panginoon, ng Diyos sa bawat mga mananampalataya o sa bawat mga tao. Ayan, na sinasabi doon sa Matthew 28 verse 19, therefore, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And sabi niya doon sa pinakadulo nan, and sabi niya doon, I will be with you until the end of the age. Kasama natin siya hanggang sa dulo ng mundo. So ano po ba yung pangalawa na hinahangad, ninanais, gustong-gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin? Ayan, hindi lang na ang lahat ng tao ay nais niya maligtas, ayaw niya na may mapahamak, ayaw niya na may isang kaluluwa na mamamatay na walang pananampalataya sa kanyang kaisa-isa at bugtong na anak. Dahil sabi niya nga sa kanyang salita, hindi siya nagagalak, hindi siya natutuwa na may isang taong mapahamak. Gusto niya lahat ay maligtas. Amen. Kaya ito po yung nais niya. Pangalawa, Christ desires that you become His disciples. Ayan. So yung pinakita natin doon kanina na picture at video. Sige nga, may picture pa yan pala. Ano, nakalimutan ko. Sige. Sabi nga doon sa, may picture pa. Ayan. Bago yung point natin. Ayan. Ayan. Ano po ba yung makikita natin ngayon? Sige pa. Mayroon pa po. Ayan. Another pictures. Ayan. 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 So, hindi ko pa napapakita yung ibang pictures, no? Yung mga, ayun. So, yun po, na makikita natin na ano ba yung uso ngayon sa panahon natin ngayon. Ayan. So, ibang tao, sabi nila, arts lang po ito. Ayan. Kumbaga, arts pa po ba itong matatawag natin? Ayan. Yung, makikita mo, parang nilapastangan na nila kung ano yung paglikha sa kanila ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang maganda, pinapangit yung mukha. Amen? Maganda na, pero dahil ito daw yung gwapo sa kanila, ito daw yung maganda sa kanila. Ayan. So makikita natin na matindi na sa panahon natin ngayon. Kaya ito po yung hinahangad ng Diyos sa buhay natin, na hindi lang lahat ng tao ay maligtas. Gusto niya ito yung mamamayagpag, na lahat ng mga tao ay gusto niya maging alagad niya, to become His disciples. He wants the people to become His disciples. Or that you become His disciples. Yan yung nais niya. Na alam natin kasi kaninong disipulo to? Ayan. So, makita natin ngayon, sa panahon ngayon, na marami yung mga namamayagpag, na hindi sila nahihiya, hindi sila natatakot, na ilantad kung ano yung mga bagay na iyon. Yan, mas ang Kristiyano pa nga ang napipigilan eh. Mas ang mga mananampalataya pa ang napipigilan na ipakilala kung sino ang Diyos na sinasamba niya. Pero itong mga taong ito, nagsasabi ito na hindi nila kinikilala ang Diyos sa buhay nila. Kaya naman, palaganapin natin yung sinasabi ng Panginoon na He wants His apostles to make disciples. Ayan. Tayo yun, yung mga mananampalataya na nais niya punuin ang mundo ng kanyang kawangis. Pag sinabi natin kawangis, hindi yung mukha, kundi kawangis na puno ng kabanalan at katuwiran. Yun yung kawangis natin ang Panginoon. Sa kabanalan at katuwiran. Hindi natin siya kawangis sa mukha kasi wala namang mukha ang Diyos. Wala siyang body because He is Spirit. Amen. Ang sinasabi doon na nais niya punuin ang mundo ng kanyang image, ng kanyang kawangis, it's about righteousness and holiness. Kaya ito yung hangad niya na ikaw at ako at ang lahat ng tao ay maging alagad niya, maging disipulo niya, punuin ang mundo ng kanyang mga alagad. Amen. So pag sinabi nating alagad, ano po ba ito? Disciples, to be His disciples means is a
pupil. Yan, hindi pa po yan. To be a disciple means a pupil, apprentice, a learner, and a follower. Ayan. Yan pala po ang tinatawag natin na disciple. Mag-aaral. Yan, mag-aaral ng Panginoong Hesus, apprentice, amen, learner, and follower, amen. So sa tingin niyo po kanina, yung picture na yun, follower po ba sila ng Panginoong Hesus? Yung video kanina, sa tingin niyo po ba, follower sila, learner sila, pupil sila, student sila ng Panginoong Hesus? So yan po yung nais ng Diyos. Yan po yung desire niya, that all people, you and me, to become His disciples, to become His image in righteousness and holiness. To become His student, pupil, learner, follower. Pag sinabi nating pupil, inaaral natin ang buhay na mayroon sa ating Panginoong Hesukristo. Inaaral natin, sinusunod natin, ipinapamuhay natin ang buhay na mayroon ang ating Panginoong Hesukristo. Nasabi nga, a disciple is one who engages in learning. Ayan. Through instructions from another. So yun po, na nais niya na ikaw at ako ay makibahagi sa pag-aaral. Yan, sa pamamagitan ng kanyang instruction. Saan po ba nanggagaling yung kanyang instruction? Sa kanyang salita. So ito po yung nais niya, being His disciples, He wants us to engage and learn to His instruction. Yan, na matuto tayo, aaralin natin yung kanyang mga instruction, yung kanyang mga pagtuturo sa atin, sa kanyang mga salita. As a pupil, as a disciple, inaaral natin. Ayan, sinusunod natin yung mga katuruan niya doon sa kanyang salita o sa kanyang salita. Sabi nga, a disciple is one who desires to become his teacher. Yan po yung nais ng Diyos, na ikaw at ako ay kanyang maging alagad. Kasi gusto niyang matuto tayo sa kanyang mga salita at gusto niya na ikaw at ako ay maging katulad niya. Amen. Maging kawangis niya, to become like His teacher. Sino po ba yung ating teacher? It is our Lord Jesus Christ. Amen. Ano po ba yung tinuturo niya sa atin? Tinuturo niya kung paano mamuhay sa kabanalan. Tinuturo niya ang pamumuhay kung paano magtagumpay sa buhay. Tinuturo niya ang buhay kung paano makamit ang totoong kagalakan at kasiyahan sa buhay na ito. Amen. Kaya sabi nga, being a disciple, He desires like to be His teachers. Nagnanais din po ba tayo ng ganoon? O iba yung ating ginugusto? Sino ba? Sino ba yung ating gustong ina-idol? Ayan. Sino ba ngayon yung ina-idol natin ngayon? Si Carlos Yulo. Kaya pala, ang dami ngayon nakakapost sa na paglukso niya, ayan, diretso agad sa timba, sa may labahan pala. Sabi niya, perfect talaga yon. Nakita niyo ba yung video na yon? Ayan, na paglukso ni Carlos Yulo, yung isang matanda, lumukso siya sa harapan ng timba na puno ng labahan. Kaya sabi doon sa caption, sabi niya, perfect landing talaga. Yan, yun sa labahan yung kanyang. Kaya nga, ang dami ngayon nakapost, na gustong magiging Carlos Yulo. Amen? Maging milyonaryo. Amen? Pero, sino po ba dito gustong maging katulad ni Kristo? Amen? Ito yung gusto ng Panginoon Higit pa to kay Carlos Yulo. Amen? Sino ba si Carlos Yulo? Yun. Higit pa to kay Carlos Yulo. Amen. Kasi ito yung nais ng Diyos, na ikaw at ako matuto sa kanyang salita, sa kanyang instruction. Kasi yung kanyang instruction, pag tinuro sa'yo, pag sinunod mo yon, tumpak ang kaligayahan mo. Tumpak ang katagumpayan mo. Pero pag hindi mo sinunod ang instruction ng Panginoon, hindi ka natuto sa kanyang instruction as being His disciples, kasi yan yung nais niya, malamang palpak or bigo ka. Kaya sinasabi ng iba na walang forever, kaya sana all. Yan. Mayroon po kapag sinunod natin yung ating
Diyos na nais niya na ikaw at ako ay maging kanyang alagad or disipulo. Ano pa po? As being a disciple, hindi lang tayo pupil, apprentice, learner, follower. Hindi lang tayo nag-engage sa learning through instruction to His Word. Hindi lang tayo nagdi-desire to become His teachers, but sabi nga doon, Christ desires as being we are His disciples. He wanted that His disciple will fully trained to be like His teacher. Amen. Gusto niya ikaw at ako armado. Gusto niya ikaw at ako handang-handa sa labanan. Kumbaga, sinanay ka upang maging katulad niya. Kasi kapag hindi tayo sinanay na maging katulad niya, sabi nga, isang ihip lang ng problema, tumba. Isang ihip lang ng problema, tatalikod sa Panginoon. Isang ihip lang ng pagsubok sa buhay, nawawala na sa pananampalataya. Kaya as being His disciples, ito yung nais niya, ikaw at ako ay magiging fully trained, fully armed. Para pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga problema, yan, hindi ka natutumba. Hindi tayo natutumba, hindi tayo sumasablay. Amen? Ito yung nais niya, that ikaw at ako ay maging kanyang alagad, maging disipulo niya. Hindi lang na maligtas tayo. Ang kaligtasan hindi nagtatapos lang doon sa buhay natin, kundi may nais pa ang Diyos sa buhay natin na tayo ay kanyang maging alagad, maging katulad niya. At nais niya na ikaw at ako ay sanayin na maging katulad niya upang sa lahat ng pagkakataon tayo ay magtagumpay. Amen? At sabi nga po in Luke chapter 6 verse 40, a student is not greater than the teacher, but the student who works hard will become like the teacher. Amen. Someday, sabi ko nga nung ako ay bata-bata pa sa pananampalataya, bagong-bago pa lang ako sa pananampalataya, sabi ko talaga dinisar ko that one day I want to be like my pastor. Yan talagang dinisar ko sa puso ko. Hindi niya alam yon na gusto ko na yung ginagawa niya, gagawin ko rin. Pero truly, kapag yung desire mo pala, ay yun din ang desire ng Diyos na mangyari sa buhay mo, magaganap pala. Amen? Magaganap pala. Kaya being His disciples, nais niya na ikaw at ako ay matuto sa kanyang instruction. Nais niya ikaw at ako ay magmimiti na maging katulad niya upang sa gayon tayo ay ma-fully train, maging handa sa anumang labanan na ating kakaharapin sa buhay. Kaya ngayon ang mga kabataan, di ba? Bumaba lang sa grades ngayon, matindi na yung kanilang frustration. Pambihira, iba ngayon ang mga kabataan, ano? Pero dati kahit mababa yung grades sa mga kabataan nun, wala lang. Pero ngayon, pag mababa yung grades sa mga kabataan, akala mo parang katapusan na ng mundo. Amen? Iba ngayon. Kaya sabi nga, as being His disciples, God wanted us to be fully trained. Amen? Nanay ka man or tatay ka man, nais niya na ikaw at ako ay masanay o sanayin para sa isang labanan upang sa gayon ikaw ay maging katulad ng ating Panginoong Hesus. At ako din, maging katulad man din ng Panginoong Hesus na kung saan pag dumating man yung mga pagsubok sa buhay, mga problema sa buhay, sabi nga, hindi tayo malugmok, kundi patuloy tayo na magtagumpay. Amen. Sabi nga sabi sa Luke chapter 6 verse 40, a pupil is not above his teacher, but everyone after he has been fully trained will be like his teacher. One day, kapag ikaw ginusto mo yung gusto ng Diyos sa buhay natin, time will come, learner ka pala ngayon, pupil ka pala ngayon, apprentice ka pala ngayon, pero time will come, gagamitin ka ng Panginoon to teach His Word, na mangaral ng kanyang mga
salita. So, sabi nga, being a disciples, ano pa daw po? Ano pa yung nire-require ng Panginoon? Hindi lang daw na tayo ay mag-aral sa kanyang mga salita, hindi lang daw na tayo ay mag-desire katulad niya, hindi lang daw na ikaw at ako ay masanay para maging handa sa anumang mga kakaharapin natin sa buhay. But being Christ's disciple, sabi nga, it requires abiding in His Word. Sabi nga, hindi tayo magiging disipulo niya, hindi tayo maging alagad niya, kung hindi tayo tumatalima, hindi tayo sumusunod sa kanyang mga salita. Abiding in His Word, loving one another, and bearing fruit. Yan po yung palatandaan na ikaw at ako ay disipulo ni Kristo. Yan. At yan po yung nais niya sa atin, na ikaw at ako ay maging alagad. Hindi lang na maligtas, kundi ikaw at ako ay kanyang maging alagad. Ayan. At ang pagiging alagad, sabi doon, it requires abiding in Jesus' Word, loving one another, and bearing fruit. Nagbubunga tayo sa bunga ng banal na Espiritu at tayo ay umaakay ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Then sabi ng John chapter 8 verse 31, then Jesus said to those Jews who believe Him, if you abide in my word, you are my disciple indeed. Amen. Na kapag sinunod natin yung salita ng Panginoon, sabi nga, tunay nga na ikaw at ako ay kanyang disipulo. And John chapter 8 verse 35, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Ayan. Kaya makita mo po na kabaliktaran yung tinuturo ng mundo. Yan. Kabaliktaran yung tinuturo ng mundo. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Ayan. So ano pa po? Disciples, being a disciples of Jesus Christ, not only abiding in Jesus, loving one another, bearing fruit, but sabi doon, it requires denying self. Wala po dyan yung mga text na sinabi ko. Isulat nyo na lang po. Ayan. So being a disciple of Jesus Christ, sabi nga, it requires denying self. Pag sinabi nating denying self, ibig sabihin, we give up everything for the Lord Jesus Christ. Yan. We give up. Isinuko na natin ang lahat. Pag sinabi natin, being a disciple of Jesus Christ, isinusuko mo na lahat sa Kanya. Amen. Ibinibigay mo na lahat sa Kanya. Amen. Yan po ang pagiging isang disipulo. Kaya sinasabi na iba, ang bigat naman magiging alagad ng Panginoong Hesus. Ang bigat naman, ang hirap naman kasi isusuko ko lahat. May dahilan ng Diyos. Bakit nais niya ikaw at ako ay maging alagad niya? Yan, nais niya that you will deny yourself, yan, forsaking all or giving up everything for Him. Kaya sabi na in Luke 14 verse 26, if you want to be my follower, you must love more than your father and your mother. Di pa po yan. Wife and children, brothers and sisters, yes, more than your life. Otherwise, you cannot be my disciples. So, ibig sabihin, you give up everything. Ibinibigay mo lahat sa Kanya. Isinusuko mo lahat sa Kanya. Pag sinabi nating disciples of our Lord Jesus Christ, it requires denying self, forsaking all, or giving up everything. Ayan. You will give up everything for the Lord Jesus Christ. Amen. Kasi sabi nga kapag hindi natin isinusuko lahat sa Panginoon, hindi daw po tayo disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sabi ng Luke 14 verse 33, so no one can become my disciples without giving up everything for me. Sabi sa kanyang salita. Kaya sa umagang ito, sinasabi natin, ang bigat naman magiging disipulo ni Kristo. Ang bigat naman maging alagad ni Kristo. Amen. Hindi po ito mabigat kapag sinusunod natin siya. Yan. Bakit gustong-gusto ng Panginoong Hesus na ikaw at ako ay maging disipulo niya? Ito po yung tatalakayin natin.
Yan. How? Yan. So, why does Jesus want you to become His disciple? Sige, labas mo na lahat yan dyan. Meron pa ba? Ayan. Commitment to follow Him. So, yun po yung pagiging disciple. Sabihin natin, abiding in Jesus' word, loving one another, bearing fruit, denying self, forsaking all, or giving up everything. Commitment to follow, to learn from Him. Ang bigat naman yan. Ang bigat naman maging alagad ng Diyos. Ang bigat naman maging tagasunod ng Diyos. Ang bigat naman magiging mag-aaral ng Diyos. Ang bigat naman maging katulad ng Diyos. Bakit? Bakit ninanais niya ikaw at ako ay kanyang maging alagad? Kasi may gusto siyang gawin sa buhay mo. Amen. Ito ang kanyang gustong gawin sa atin. Ayan. So why does Jesus want you to become His disciples? Balikan natin ito mamaya. Yan. Masasabi nating mabigat ba ito mamaya or magaan? Being His disciples, we must abide in His word, loving one another, bearing fruit, denying self, forsaking all, or giving up everything, commitment to follow. Masasabi ba natin mamaya, mabigat po ba dyan? Yan, mahirap po ba yan? Na magiging alagad ng Panginoon? Kasi may layunin siya. At ito po, why does Jesus want you to become His disciples? Una, ito po, bakit gusto niya ikaw maging disipulo? Bakit ikaw gusto niya at ako na maging alagad niya? Ayan. Bakit gustong-gusto niya? Because, sige, labas natin yung una, letter L. Ito yung gusto niya. Ayan. Because He wants you to, sige, labas na. Ayan. To learn from Him. Ayan. Why does Jesus want you to become His disciples? Because Jesus wants you to learn from Him. Ano yung nais natin na matutunan sa Panginoon? Ano yung nais nating matutunan sa Kanya? Pag sinabi nating to learn from Him, we need to submit to His will. Yan, magkaroon tayo ng tinatawag na pagpapasakop sa Kanyang kalooban. Pagpapasakop sa Kanyang kalooban, giving Jesus control and allowing Him to direct our lives. Yan po yung nais ng Panginoong Hesus. Nais niya na tayo ay magpasakop sa Kanyang kalooban. Nais niya na ikaw at ako ay ibigay natin ang control at pahintulutan natin na siya yung mag-direct sa ating mga buhay. Why? Kasi sabi po dyan sa Matthew 11 verse 28 to 30, basahin natin. Sabi niya, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. You will find rest for your souls." Pag sinabi ng Panginoong Hesus, I want you to be my disciples because I want you to learn from me. Sabi ng Panginoon. Pag sinabi nating learn from me, take my yoke and learn from me, ano pa ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ipasakop natin yung ating kalooban sa kalooban ng Panginoon. Ibibigay natin yung control ng buhay natin sa pamamahala ng ating Panginoong Heso Kristo. At sabi diyan, ipasakop natin yung ating buhay ayon sa kapangyarihan at pamamahala ng ating Panginoong Heso Kristo. It is why? Bakit natin ipapasakop? Kasi there is a yoke. Mayroong tinatawag na yoke. Kasi ang yoke, yun yung mga bagay na nagpapabigat sa atin. Yun yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng mga alalahanin sa buhay. Yung yoke na yon. Yoke ng mundo. Ayan. Pag sinabi natin yoke sa Tagalog, ano po ba yan? Mga pasanin. Ayan, pamatok sa Tagalog nga. Ayan. Mga pasanin sa buhay, that is yoke. Mga alalahanin sa buhay, that is yoke. Mga problema, that is yoke.
Kaya nais ng Panginoon na maging disciple ka niya, maging alagad ka niya because He wanted you and me to learn from Him. Sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. Why? Because He is gentle and lowly in heart. Pag pinasan mo yung pamatok ng Panginoong Hesus, sabi niya, He is gentle. He is lowly. He is gentle and lowly. Pag pinasan mo ang pamatok ng Panginoon. Kaya, pag hindi pamatok ng Panginoong Hesus, ang pinasan mo, makikita mo ang buhay, bakit ang bigat? Bakit ang hirap? Kahit anong gawin ko, hindi talaga ako nakakaahon sa buhay. Kahit anong gawin kong pagsisikap, ganun pa rin ang nangyayari sa buhay ko. It is because that is not the yoke that Jesus wanted you to take. Hindi po yan ang pasanin na gustong pasanin ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi sabi niya, take my yoke upon you, and learn from me. For I am gentle and lowly. Kaya yun yung gusto niya, bakit tayo ay kanyang maging disipulo, kanyang maging alagad. Kasi gusto niya matuto tayo sa kanya. Matuto tayo na pasanin natin yung pamatok niya. Pasanin natin yung pinapasan ng ating Panginoong Hesus. Kasi yung papasan sa atin ng Panginoon, hindi mahirap at hindi mabigat. Kaya lang ang tao nahihirapan, maging ang mga mananampalataya nahihirapan sa buhay, nabibigatan sa buhay kasi hindi pamatok ng Diyos ang kanyang pinapasan. Kaya nakikita po, na bakit mananampalataya naman ako ng Panginoong Hesus, bakit mabigat pa rin ang buhay? Bakit mahirap pa rin ang buhay? Kaya tanungin natin yung ating sarili, yan po ba ang pamatok na pinapapasan sa atin ng Panginoong Hesus? Yan po ba yung pamatok na nais niya sa buhay natin na matutunan? Kasi sabi nga na if we allow Him to our life, na siyang mag-control sa buhay natin, He will direct our life. At alam natin na ang direksyon na inilalagay ng Panginoon sa buhay natin, hindi mahirap. Magiging mahirap lang, mabigat lang ang direksyon na ilalagay ng Panginoon, ating lalakarin kapag hindi direksyon ng Panginoon yung ating lalakaran. Kapag hindi ang kalooban ng Diyos yung ating nilalakaran at pamuhay. Kaya masasabi natin na bakit mabigat, bakit mahirap ang buhay. Kasi hindi pala yun ang pamatok na gustong pasanin, na gustong ipapasan sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ano po ba yung mga pamatok? Ito po yung pamatok ng kasalanan, kaya bakit mabigat? Hindi pa po yan. Pamatok ng kabigatan, pamatok ng kahirapan, yan, pamatok ng kawalan, hindi yan ang pinapapasan sa atin ng Panginoon. Hindi yan ang gusto niya na ating pasanin sa buhay. Dahil sabi niya, He is gentle and lowly. Hindi yan ang nais niya na pamatok na ating pasanin. Kaya sabi nga, kapag natuto tayo sumunod sa Panginoon, sa Kanyang kalooban, magpasakop tayo sa Kanyang kalooban, makikita natin na unti-unti pinapagaan ng Diyos ang buhay. Unti-unti inaahon kanya doon sa kahirapan. Unti-unti inaalis kanya doon sa masalimuot na buhay. Kaya makita natin na gustong-gusto niya ikaw at ako na maging alagad. Kasi gustong-gusto niya na ikaw at ako ay matuto sa kanya. Napasanin natin yung pamatok na nais niyang ipapasan sa atin. Pero ang tao sabi nga na sinasabi nga na ang tao, gusto niya yung way niya, hindi yung way ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sabi sa Proverbs 4, verse 13, sabi doon, hold on to instructions, do not let it go. Guard it well, for it is your life. Keep learning, it shapes your life. Siya yung magbibigay buhay sa'yo. Kapag sumunod ka lang sa pamatok na pinapasan sa iyo ng Panginoon.
Kaya pag sinabi natin to kanina, being a disciple of Jesus Christ, following His Word, abiding in His Word, commitment to follow Him, forsaking ourselves, denying ourselves, giving up everything for the Lord, maging mahirap yan kapag hindi pamatok ng Diyos yung ating pinapasan. Kasi bakit? Kapag ginugusto natin yung gusto natin, makikita natin, we go against to the will of the Lord. We go against to what He wanted na mangyayari sa ating buhay. Kaya bakit nahihirapan ang isang tao, maging ang isang mananampalataya? Yan, sabi nga, hold on to instruction, do not let go. Ibig sabihin yung kanyang salita, guard it well, for it is your life. Keep learning, it shapes your life. Yan yung magdudulot ng pagbabago, yun yung magdudulot ng kaginhawaan, kabutihan sa buhay ng isang tao, maging ng isang mananampalataya. Kapag tayo ay pinapasa natin yung pamatok na nais ng Diyos na ipapasan niya sa ating mga buhay. Another verse, anong sabi sa salita ng Panginoon? Another verse? Meron pa po ba dyan? Ayan. So, sabi nga, let us learn from Him. Pag sinabi nating let us learn from Him, take up our cross and learn from, take up His yoke and learn from Him, sabi nga, we must obey Christ's gospels or the gospel of Jesus Christ. We must yield ourselves to the Lord. Kailangan ipapasakop natin yung ating buhay sa Panginoon. Kasi kapag hindi natin pinapasakop, sinusunod ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, yun nga makikita natin, nahihirapan tayo, nabibigatan tayo sa buhay. Kasi nga, hindi yun ang pamatok na nais ng Panginoon na ipapasa natin Kumbaga, hindi yan ang gusto ng Panginoon, hindi yan ang nais niya na pamatok na ating papasanin. Dahil kapag ang pamatok na ipinapapasan sa atin ng Panginoon, sabi niya doon, hindi mahirap, hindi mabigat. Dahil kasama natin siya na magpapasa noon. Tutulungan ka niya na maalis sa mahirap na sitwasyon. Makikibahagi siya sa bigat na nararanasan mo. Kaya makikita natin na kapag hindi pamatok ng Panginoong Hesus ang ating pinapasa, nananatili tayo doon sa galit, sa inis, nananatili tayo doon sa hindi pagpapatawad, nananatili tayo doon sa puno ng kapaitan, nananatili tayo doon sa buhay na nasa kahihiyan. Kapag hindi pamatok ng Panginoong Hesus yung ating pinapasan. Kaya makikita natin na mabigat, mahirap ang buhay. Kaya pala gusto ng Diyos. Kaya pala gusto ng Panginoong Hesus, His desire is to tayong lahat ay kanyang magiging mga disipulo kasi gusto niya ikaw at ako matuto sa Kanya. Amen. Dahil ang kanyang pamatok na ipapasan sa atin, hindi mahirap, hindi mabigat. Kaya kapag tinanong mo ang mga nanampalataya sa Panginoon, ano yung mahirap na buhay mo ngayon? Yung nanampalataya ka sa Diyos ngayon or hindi ka nanampalataya sa Diyos noon? Ano yung kaibahan? Sabi ng iba, pareho lang. No, there is a question. Tunay ba talaga? Si Kristo na naghahari sa buhay natin. Ang pamatok niya na ba talaga yung ating pinapasan? Kasi kung ang buhay mo noon na walang pananampalataya kay Kristo at ang buhay mo ngayon na may pananampalataya kay Kristo, parehas lang, walang pagbabago, there is a question doon sa pananampalataya natin. Amen? Kasi ang buhay na walang Kristo, kaiba sa buhay na may pananampalataya kay Kristo. Kaya yun yung nais niya, bakit ikaw at ako ay maging kanyang disipulo. Nais niya na ikaw at ako ay matuto sa Kanya, napasanin yung Kanyang pamatok na pinapapasan sa atin. Kasi bakit? Mananatili tayo doon sa kahihiyan, sa kasalanan. Pamatok ng kasalanan. Mananatili tayo doon sa kabigatan ng kawalang pagpapatawad. Mananatili tayo doon sa kabigatan ng puno ng sumpat kahirapan. Kapag hindi pamatok ng Panginoon yung ating pinapasan or hindi tayo natututo sa ating Panginoong Hesukristo. So yan po, bakit nais niya na tayo ay kanyang maging disipulo? He wants to learn
from Him. Pag sinabi nating learn from Him, ipasakop natin yung buhay natin sa Kanya, ibigay natin yung control ng ating buhay sa Kanya, at pahintulutan natin siya na kumilos sa ating mga buhay. Amen. Hindi tayo mananatili doon sa kapaitan ng buhay, hindi tayo doon mananatili sa puno ng kahihiyan dahil sa kasalanan, kundi tayo ay hahanguin niya doon, aalisin niya doon ang ating mga buhay sa mahirap na sitwasyon at sa mabigat na buhay. Kaya nais niya, He want you and me to learn from Him, to take His yoke. Pasanin natin yung pamatok na ninanais ng Panginoon. Ano po ba yung pamatok ng Panginoon? The yoke of love, the yoke of peace, the yoke of joy. Mabigat po ba yan? Mabigat po ba yan pasanin? Saan po ang mabigat? The yoke of angry, that is the yoke of the world and the devil, or the yoke of forgiveness? Saan po ba ang mabigat na pasanin? The yoke of unforgiveness or angry, or the yoke of love and forgiveness? Kaya yung sinasabi ng Panginoon, pasanin nyo yung pamatok na pinapasan ko sa inyo. Dahil ang pamatok na pinapasan niya sa atin, hindi mabigat, hindi mahirap. Kaya nabibigatan lang tayo sa pamatok na pinapasan natin if we go against to the will of the Lord. If we rebel against to the will of the Lord. If we disobey to the will of the Lord, to His desire sa ating mga buhay. Nahihirapan lang tayo kasi ayaw nating matuto sa Kanya. Ayaw nating pasanin yung gusto niyang ipapasan sa buhay natin. Pero yun talaga yung nais niya, na ikaw at ako ay maging disipulo para ikaw at ako matutong pasanin yung pamatok na gustong ipapasan sa atin ng Panginoong Hesus. Mahirap kaya doon mananatili sa buhay na puno ng kahihiyan. Di po ba? Mahirap. Mahirap manatili sa buhay na puno ng kabigatan. Gusto tayong alisin dyan ng Diyos. Gusto niya tayong hanguin dyan. Pero kung ayaw natin, hindi din naman namimilit ang Panginoon. But sabi nga, His desires, you and me. He wanted you and me to become His disciples. Para matuto tayo sa Kanya. Pasanin natin yung pamatok na nais ng Panginoon na pasanin natin. So pangalawa, bakit nais ng Diyos na ikaw at ako? Sige, labas mo na yung yoke. Pag sinabi natin, pasanin natin yung yoke ng Panginoong Hesus, sabi nga, yoke means yielding on Christ's kingship every day. Ito po yung ibig niya sabihin na learn from Him. Gusto ng Diyos na pasanin natin yung pamatok na nais niyang ipapasan sa atin bawat araw. Ipasakop natin yung kalooban natin sa Kanya, ang pamamahala ng ating buhay, ipapasakop natin sa Kanya. Siya na yung kukontrol sa buhay natin at hahayaan natin na siya yung magdadirect sa ating mga buhay. Kasi kapag hindi natin natutunan yung pamatok na ipapasan sa atin ng Panginoong Hesus, we yield. Tayo ay magpapasakop doon sa pamatok ng mundo at sa pamatok ng dyablo. Kaya lalong hihirap, lalong bibigat ang buhay. Kaya yung nais ng Diyos sa atin. Bakit niya, ikaw at ako, gusto niya o nais niya na maging Kanyang alagad? Because He wanted you and me to learn from Him every day. We must yield on Christ's kingship, on Christ's lordship sa buhay natin bawat araw. Kasi kapag sumunod ka sa Kanya, along the way, may hirap man, pero hindi ka lubos babagsak. Kasi, nandyan siya para ikaw at ako ay tutulungan. So, pangalawa, meron pa po dyan Jeremiah. Okay. Sabi doon sa salita niya, okay, another verse pala yon. Sige, pangalawa, sige, learn from Him. Pangalawa, bakit nais ng Diyos na ikaw at ako ay maging Kanyang disipulo? Yan. Because He want you to learn from Him. Pasanin yung pamatok na nais niyang ipapasan sa atin.
upang tayo ay maalis doon sa kabigatan, sa hirap ng buhay. Ano pa? Because He wanted you to offer rest. Yan yung nais niya. Bakit ikaw at ako ay kanyang maging alagad? Hindi lang na matuto tayo na pasanin yung pamatok na ipapasan sa atin ng Panginoon. Dahil ang pamatok niya ay magaan lamang. At sabi niya doon, bakit nais niya na ikaw at ako ay kanyang maging alagad? Because He want you to offer rest. Nag-aalok sa iyo. Inaalay niya yung kapahingahan na gusto ng iyong kaluluwa. Yan. Nakaranas na po ba kayo? O ngayon ba nararanasan mo parang pagod ka na? Na parang gustong-gusto mo nang bumigay? Na parang sukong-suko ka na? Na parang sobrang bigat na bigat ka na? Yun yung nais ng Panginoon. Bakit gustong-gusto niya, nais niya na ikaw at ako ay maging kanyang alagad. Hindi lang matuto na pasanin yung pamatok na ipapasan sa atin ng Panginoon, kundi nais niya na ikaw at ako ay magkaroon ng kapahingahan sa mga napapagal at napapagod nating mga kaluluwa. Amen. Na nahihirapan na mga kaluluwa. Nais niya na ikaw at ako ay magkaroon ng kapahingahan. Dahil sabi niya doon sa Matthew 11 verse 29, sabi niya doon, balikan natin yung verse na yon. Sabi niya, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Kaya pala gusto niyang pasanin natin yung pamatok na nais niya na pasanin natin. Kasi nag-aalok siya sa atin ng kapahingahan. Kaya pala gustong-gusto niya, nais niya na ikaw at ako'y maging alagad. Kasi ito pala yung gusto niya. Gusto niyang matuto tayong pasanin yung pamatok na pinapasan sa atin ng Panginoon. Dahil pag pinasan natin yung pamatok na pinapasan sa atin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kapahingahan sa mga napapagal, nanghihina at napapagod nating kaluluwa. Yun yung nais niya na ikaw at ako magkaroon ng kapahingahan. Alam ng Diyos na ikaw ay nasa kabigatan ng kasalanan. Nasa kabigatan ng kawalan, nasa kabigatan ng kahirapan, at nais niya na ikaw at ako ay makalaya sa buhay na iyon. Kaya nais niya na ikaw at ako ay maging kanyang alagad, maging kanyang disipulo, para ipapasan sa atin yung pamatok na gusto niya na pasanin natin, upang sa gayon ikaw at ako ay magkaroon ng kapahingahan sa buhay. Kaya makita niyo po, yung wala pa tayo sa pananampalataya sa Panginoon, makikita niyo po na ang buhay natin puno ng hirap at bigat. Pero nung unti-unti tayong lumalapit sa Panginoon, nanampalataya sa Kanya, unti-unti niyang pinapagaan, pinapadali, pinapaganda ang buhay na mayroon tayo. Kasi ito yung gusto niya, na ikaw at ako ay maging Kanyang alagad. Kaya mahirap po bang maging alagad ng Panginoon? Hindi. Kasi gusto niya pasanin yung pamatok na pinapasan niya sa atin. Dahil yung pamatok na pinapasan niya sa atin, magaan lang. Pamatok ng pagmamahal, pamatok ng kagalakan, pamatok ng pagpipigil sa sarili, pamatok ng pagpapatawad. Mabigat po ba yan? Hindi. Pero nais ng tao manatili doon sa pamatok ni Diablo at sa pamatok ng mundo. Puno ng kabigatan, puno ng kahirapan, puno ng kawalan, kaguluhan, away, walang pagmamahalan. Yan yung pamatok ng mundo at ng Diablo. Yun ang gusto ng tao na pasanin. Pero sabi ng Panginoong Hesus, I want you to be my disciples. I want you to become my disciples. Why? Because I want you to learn from me. Gusto niya na ikaw at ako'y matuto sa aking pasanin yung pamatok na pinapasan ko sa iyo. Dahil gusto niya na ikaw at ako magkaroon ng kapahingahan sa napapagod at napapagal at nabibigatan nating mga kaluluwa. Dahil alam ng Diyos na tayo bigat na sa buhay. Alam ng Diyos na bigat na tayo sa buhay at nahihirapan na. Kaya nais ng Diyos na pasanin natin ang kanyang pamatok upang tayo ay magkaroon ng kapahingahan. Sabi nga, Jesus has not come to
to add on burden, but He wants to give us rest to our souls. Hindi siya nag-iimbita sa atin, hindi siya lumalapit sa atin, hindi siya tumatawag sa atin para dagdagan yung pasanin mo sa buhay. Kundi, ninanais niya na ikaw ay kanyang maging disipulo upang sa gayon, He will lighten your load. Pagagaanin niya yung mga pinapasan mo sa buhay. Kaya bakit nahihirapan ng tao? Kasi hindi pamatok ng Diyos yung kanyang pinapasan. Kaya nabibigatan at nahihirapan siya sa buhay. At makikita niyo po, once you start na i-take yung pamatok na mayroon ang Panginoong Hesus, makikita niyo po, unti-unti nababaguhin ng Panginoon yung ating mga buhay. At aalisin niya tayo doon sa magulo at mahirat at mabigat na buhay. Dadalhin niya tayo doon sa mapayapa at maginhawang buhay. Kaya nais niya na ikaw at ako ay kanyang maging disipulo, maging alagad. Kaya sinasabi natin kanina, mabigat po ba maging alagad ng Diyos? Kapag ito yung i-offer ng Diyos sa iyo, ano pong isasagot natin? Lord, I want to be your disciples. Kasi gusto mo pala ako magkaroon ng kapahingahan. Gusto mo pala ako, Lord, magkaroon ng kaayusan sa buhay. Gusto mo pala maging maganda yung buhay ko. Kaya Lord, I want to be your disciples. Mahirap maging disipulo ng Panginoon kapag sinasabi, bigyan mo sumunod kay Lord kasi kailangan sundin ko talaga yung salita niya. Pero kapag nakita mo na ito yung i-offer niya, kaginhawaan, kaalwanan sa buhay, ayusan sa buhay yung idudulot niya. Di ba, sino ba yung ayaw ng kaalwasan sa buhay? Sino ba yung ayaw ng kaginhawaan? Di ba yun ang nais ng tao? Bakit siya nagtatrabaho? Bakit siya naghahanap buhay? Bakit siya nag-aaral? Kasi gusto niya ng maginhawang buhay. Amen. Pero ito yung ino-offer ng Panginoon. But first, we need to become His disciple. Amen? Because He wanted you to rest. Rest for your tired, weary soul. Amen. Ay sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi niya, give your worries and cares to God, for He cares about what happens to you. Kaya, ano man yung mga kabigatan mo sa buhay, ano man yung mga pinapasan mo sa buhay, kapag pinapasan mo yan ng sarili lang, at wala ang Diyos sa buhay natin, talagang bibigatan tayo at mahihirapan. Bibigay. Pero kapag anumang pasanin na mayroon ka sa buhay, kapag ibinigay mo yan sa Panginoon, tutulungan ka niya sa pagpasan hanggang sa ikaw ay bibigyan niya ng katagumpayan. Amen? At ito po yung nais niya pangatlo. Why does Jesus want you to become His disciples? Ito po yan. Because hindi niya lang nais na ikaw ay matuto na pasanin yung pamatok na pinapasan niya. Hindi lang nais niya na ikaw at ako ay magkaroon ng kapayapaan or kaayusan or yung tinatawag nating kapahingahan. But ito pa yung pinakananais niya sa buhay natin. Bakit ikaw at ako gusto niyang maging kanyang alagad? Because God wanted to triumph with you. Amen. Kaya bakit kanya gustong-gustong maging alagad? Bakit dinidesire niya? Bakit minimithi niya na ikaw at ako ay kanyang maging disipulo? Hindi ka lang niya bibigyan ng kapahingahan. Hindi ka lang niya nais na matuto na pasanin yung pamatok na magbibigay sa iyo ng kaginhawaan, ng kaayusan, ng kaalwasan. But ito pa yung ninanais niya. Bakit ikaw at ako ay gusto niya maging kanyang alagad? Because He wanted you to triumph. Nais niya na ikaw at ako ay magtagumpay sa buhay. Amen? Sino po ba dito nais magtagumpay sa buhay? Amen. Kaya ito yung gusto ng Diyos. Bakit ikaw at ako nais niya? Nagde-desire siya na maging alagad ka niya at ako. Dahil ito yung gusto niya. We will learn from Him, take His yoke, and learn from Him because He wanted you to rest. Nais niya na ikaw at ako ay magkaroon ng kapahingahan at hindi lang kapahingahan, but nais niya na ikaw at ako ay magkaroon ng katagumpayan sa buhay. Katagumpayan saan? Katagumpayan laban sa kasalanan. 'Di ba? Sabi ng iba, kahit anong gawin kong bait, hindi ko magawang bumait. Kasi bakit? Ang kasalanan ang siyang umaalipin sa tao. Hindi ko magawa ang gugustuhin gawin ko para sa Panginoon na gumawa ng mabuti dahil alipin
ng kasalanan ng isang tao. Kaya hanggat hindi nagiging alagad, hindi nagiging disipulo ang isang tao ni Kristo, kailanman hindi siya makakalaya sa pang-aalipin ng kasalanan. Kailanman hindi siya makakalaya sa pang-aalipin ng mga trouble sa buhay. At higit sa lahat, kailanman hindi siya makakalaya sa sumpa ng kasalanan. At ano po yung sumpa ng kasalanan? That is death. Kaya nga, bakit ikaw at ako gusto ng Diyos maging alagad niya? Because He wanted to triumph with you. Gusto niya na ikaw at ako ay maging matagumpay. Amen. Gusto niya na ikaw at ako ay magkaroon ng kaginhawaan sa buhay, kaalwanan sa buhay, kapahingahan sa buhay. Kaya kapag natuto tayong pasanin yung pamatok na pinapasan sa atin ng Panginoon, mararanasan mo yung lubos na kaayusan sa buhay. Mararanasan mo yung totoong katagumpayan sa buhay. Ayan, kaya sabi doon kanina sa 1 Peter Jeremiah 6:16 pala. Sabi dito, ayan, ayaw ng tao na lakaran yung buhay na nais ng Panginoon, yung desire na nais ng Panginoon, kasi ito daw po yung gusto niya. Sabi ng Panginoon sa tao, sabi niya, so now the Lord says, stop right where you are. Look for the old godly way and walk in it. Travel its path and you will find rest for your souls. Pero anong tugon ng tao? Gusto ng Diyos dalhin sa maayos na buhay ang tao. Gusto ng Diyos magkaroon ng kapahingahan ang tao. Gusto niya na magkaroon ng katagumpayan ang tao na kanyang nilikha. Pero ano ang tugon ng tao? Ba't sabi niya? But you reply, no, that's not the road we want. Kaya makikita mo maraming mga tao ngayon na suwail sa Diyos. Sumusuway sa Panginoon. Mas gusto nila yung gusto nilang daan. Mas gusto nila yung buhay na nais nilang ipamuhay. Kaya makita mo doon kanina sa video, yun yung way nila. Yun yung gusto nila. Yung sa picture kanina, nakita niyo yun? Yun yung way nila. Yun yung gusto nila. Gusto ng Diyos, hanguin sila doon. Alisin sila doon. Pero ayaw nila. Kaya lalong hihirap, lalong bibigat ang buhay. Pero ito yung gusto ng Panginoon, stop right where you are. Look for the old godly way. And walk in it, sabi niya. Travel its path. At pag sinunod mo yun, yung godly way, yung pamumuhay na mayroong guidance ng Panginoon, nagpapasakop sa kalooban niya, pinapaintulutan mo siyang mag-control sa buhay niya. Ano daw po mararanasan natin? We will find rest for our souls. Amen. Kaso nga lang, ang tao, sabi niya, that's not the road we want. So sabi nga, walang pilitan, ang sinong nagnanais, siyang magkakamit ng lahat ng ito. Kung gusto natin maging disipulo ni Kristo, then learn from Him. Amen? Because He wanted to offer rest from our weary souls and nais niya na ikaw at ako ay magtagumpay sa buhay. Amen. To triumph with Him. Kaya sabi nga sa, verse, John 8:31. Sige, dyan muna. 2 Corinthians 4:17, for our present troubles are quite small and won't last very long. Yet, they produce for us an immeasurably great joy or great glory that will last forever. Sabi nga, isaglit lang ang paghihirap na ito. Pero makakamta natin yung hindi masukat na kagalakan na naghihintay sa mga alagad ni Kristo. And that is forever. Amen. 1 Corinthians 15:56. Sabi nga sa salita ng Panginoon, 1 Corinthians 15:56, death, where is your victory? Death, where is your pain? Death, power to hurt is sin. And the power of sin is the law. But we thank God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya makakamit lamang natin yung katagumpayan sa buhay laban sa kasalanan, laban sa kahirapan, laban sa kamatayan if we are the disciple of our Lord
Jesus Christ. Kaya ito po yung ninanais niya. Sige, labas natin. Yan. He wants you to triumph with Him. Ayan. So yan po yung ino-offer ng Panginoon. Bakit nais niya na ikaw at ako ay kanyang maging disipulo? Because He wants you to learn from Him, take His yoke, and learn from Him because He wants to offer rest for our soul. And not only rest for our soul, but He wants you to triumph with Him. Amen. Ngayon, mabigat po ba ang maging disipulo ni Kristo? Kung ito yung i-offer niya sa atin. Amen. Hindi mahirap at hindi mabigat. Kaya sabi nga sa Matthew 4 verse 19, Jesus called out to them, "Come, be my disciples." Yan yung nais ng Panginoon, na ikaw at ako ay maging kanyang disipulo. Amen. Kaya bata pa lang, tinuturuan na natin siya maging katulad ni Kristo. To become Christ's disciple. Ayan. And the last, sabi nga diyan, ito po yung babae na ito. Ayan. Si Sydney McLaughlin Levron. Sabi niya, "What I have in Christ is far greater than what I have or don't have in life. He has prepared me for a moment such as this, that I may use the gifts He has given me to point all the attention back to Him." Ano pong nangyari sa kanya? Siya po ay gold medalist. Ayan. Nakailang gold medalist siya? Pero anong sabi dyan? The Olympic gold medalist Sydney McLaughlin in being cancelled for speaking out about her faith. So, kinansila, hindi siya pinayagan na i-share yung kanyang pananampalataya. Pero anong tugon niya? Sabi niya, "I don't live for the approval of people. Even if an endorsement or something wants to live, I know God will provide." Kasi gusto niya mananatili na siya isang alagad ni Kristo. Amen. Di ba ngayon may sikat na gold medalist din? Daming endorsement nun. Amen. Pero siya, kahit wala man daw endorsement, dahil kinansila yung kanyang pagsasalita patungkol sa pananampalataya niya, sabi niya, "What I have in Christ is far greater than what I have done in that what I have or don't have in life." So, ibig sabihin, masigit pa yung mayroon siya kaysa sa kung ano man ang i-offer ng mundo. Kaya tayo bilang isang mga mananampalataya, let us desire to become Christ's disciple. Amen. Kasi ang i-offer ng mundo, hindi yan makakatumbas sa i-offer ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Manindigan ka lang bilang alagad ni Kristo. Amen? Manindigan ka lang bilang isang alagad ni Kristo. So Jesus clearly wants you to be His disciples because He wants you to learn from Him and let Him lighten our load and triumph with Him over sin, trouble, and death. Kaya ang tanong, are we willing to become His disciples? If we are willing to be His disciples, let us detach ourselves in the world's burden and embrace the yoke of Jesus in our life so that we will experience the triumph that Jesus wanted in each one of us. Amen? Hallelujah. Tayo po'y tumayong lahat sa paanan ng Panginoong Hesus. Alam niyo po, ang pagiging disipulo ng Panginoon, hindi mahirap, hindi mabigat kapag sumunod lamang tayo sa Kanyang kalooban. Kapag sumunod lamang tayo sa minimithi at inaasam-asam ng ating Panginoong Hesukristo. Maaari mo bang itaas ang iyong kamay? Sasabihin, "Lord, nais kong maging alagad mo. Dahil nais ko, Lord, magkaroon ng kapahingahan sa buhay. Ako'y bigat na sa buhay. Ako'y nahihirapan na sa buhay. Alam ko, Ikaw lang ang makapagpapalaya sa akin.
laban sa kapangyarihan ng kasalanan, laban sa kahirapan, laban sa kawalan, laban sa anumang nagpapahirap sa buhay. At Lord, nais kong magtagumpay sa buhay. Kaya Ama, tulungan mo. Tulungan mo ako maging lubos na iyong alagad, O God. Dahil yan ang nais mo. At tulungan mo ang bawat isa sa amin, Ama. Sino man po ang nagtaas ng kamay, Lord, tulungan mo ng kanyang pagdesisyon na maging alagad mo, hindi magtatapos ngayong araw. Kundi Lord, habang kami ay nabubuhay, Panginoon, tulungan mo na magtatapat kami bilang mga alagad mo, O Diyos. Na kung ang mundo, Panginoon, na mamayagpag, so kung ano ang salungat para sa iyo, Lord, tulungan mo kami bilang iyong alagad, Panginoon. Ihahayag namin ang mga bagay, Panginoon, ng katotohanan na magpapalaya sa tao, Panginoon. Sa anumang gumagapos sa kanila, Lord God. Kaya Lord, bigyan mo kami ng tapang at lakas bilang mga alagad mo, O Diyos. Bilang tagasunod mo, O Diyos. Bilang mag-aaral mo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, ng buhay na ito ay maging kapaki-pakinabang sa iyong kaharian. Salamat, Ama. Dalangin ko po ang kalayaan mula sa pagkagapos, kalayaan ng kasalanan, Lord, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa mo na ang kapangyarihan ng kasalanan laban sa aming mga buhay. Pinapalawalang bisa mo na, Panginoon, ang kahirapan laban sa aming mga buhay. Pinapawalang bisa mo na, Panginoon, ang kapangyarihan ng kawalan sa aming buhay, O God. At Lord, tinatanggap namin, O God, ang katagumpayan mula sa iyo, Panginoon. Katagumpayan mula sa kasalanan, katagumpayan mula sa kahirapan, katagumpayan maging sa kamatayan, O God. Tinatanggap namin, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, hahayo kami, lalakad kami, uuwi kami sa aming tahanan na pinuno mo ng kapahingahan yung aming mga kaluluwa, Ama. Salamat muli. Maraming salamat sa pag-biyaya mo sa bawat araw. Buhay mo talangin, buksan, tulungawan ng langit, kasaganang siyaya, ipuos mo rin sa bawat mga anak mo. Mga bawat kaya, O God, sa iglesyang ito, Panginoon. Salamat sa pagpapala. Salamat, Panginoon, sa kaunlaran na patuloy mo ay padana sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po tayong tumayong lahat. Ibalik natin ang papuri, pagsamba at pagluwalhati sa ating dakilang Diyos. Ama, maraming salamat. Sige po, tanggapin natin ang pagpapala mula sa Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us. God bless you all.